Sa usapin ng susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas, mahalagang suriin ang kakayahan at karanasan ng mga leader na maaaring humalili. Marami ang humahanga kay Mayor Vico Sotto dahil sa kanyang pagiging masinop at malinis na pamamahala sa Pasig. Subalit, sa kabila ng kanyang mga magagandang hangarin, malinaw na siya ay bata pa at kulang pa sa malawak na karanasan upang pamunuan ang isang bansang kasing komplikado ng Pilipinas. Ang pamumuno sa isang lungsod ay ibang-iba sa pamumuno sa buong bansa na may samut-saring problema mula sa ekonomiya, seguridad, diplomasya at higit sa lahat ang pagkakaisa ng sambayanan. Samantala, si Vice President Inday Sara Duterte ay napatunayan na ang kanyang husay at tapang sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko. Bilang dating alkalde ng Davao City, kanyang napatatag ang pamamahala sa isang syudad na minsang itinuturing na isa sa pinakamapanganib sa bansa. Pinakita niya na may kakayahan siyang magdisiplina at magpatupad ng mga pulisyang tunay na nagdulot ng pagbabago sa seguridad at kaayusan. Bukod pa rito, dala ni Inday Sara ang karanasan ng pagiging pangalawang Pangulo ng bansa, kung saan nasaksihan at naranasan niya mismo ang mga pangunahing hamon sa pamahalaan. May tapang siyang ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino at hindi siya natitinag sa kritisismo o sa mga balakid. Ang kanyang matatag na personalidad at malalim na karanasan ay mga katangiang kailangan ng susunod na lider ng bansa. Kaya kung pag-uusapan ng susunod na Pangulo, malinaw na si Vico Sotto ay may potensyal, ngunit hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa kanya. Samantala, si Vice President Inday Sara Duterte ang may sapat na gulang, karanasan at tapang upang pamunuan ang Pilipinas tungo sa mas matatag at mas maunlad na kinabukasan. At ang pinakamahalaga, si VP Sara ay hindi magnanakaw, malinis ang konsensya at mapagkakatiwalaan.